Alam nyo, tinanong na yan sa lead committee hearing eh. Pina-disaggregate eh, yung datos. Ibig sabihin, sinasabi ng DOF na mas marami daw na kumukonsumo sa gasolina at diesel yung mga pribado. Pina-disaggregate yan. Ibig sabihin, i-identify nyo nga ilan sa mga kumukonsumo ng diesel at gasolina ang ginagamit for public transportation. Hindi naman nila nasagot eh. Wala silang data doon sa tinatanong ni Committee Chair Miro Kimbo. So hindi nila nasabi yan. So kaya yung assumption nila mali agad. 'Di ba? Tapos assuming for the sake of argument, I agree. Assuming I agree with what DOF is saying na mayayaman ang kumukonsumo. Alam niyo kasi dapat tignan natin doon sa percent share ng ginagastos ibangga mo doon sa wages o family income per month. Alam nyo, kahit yung mga bilyonaryo, talagang mas malaki kumonsumo yan ng gasolina dahil mas marami yan, mas marami ang mga sasakyan. Pero yung percent share na ginagamit nila panggastos doon sa gasolina, mas maliit yan kumpara sa isang minimum wage earner na nagpapakarga ng full tank sa kanyang motorsiklo, sa kanyang sinasakyan. So yun yung binabanggit natin sa DOF eh. They are living in simulation. Always simulation. Hindi nakalapat yung datos nila sa reality on the ground. Kaya nga, china-challenge namin sila eh. Tanungin nila yung mga security guard, yung mga fast food crew, yung mga manggagawang minimum wage earner. Sumasakay ang mga yan ng motorsiklo. May mga motor yan, may mga hinuhulugan yan. Sumasakay yan ng jeep, sumasakay yan ng UV Express. So, apektado yung mga maliliit, yung mga ordinaryong manggagawa dito sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. So DOF they stick with their argument na mga mayayaman lang daw nakikinabang diyan. But the point is, kapag tinanggal mo yung excise tax and VAT on petroleum products, para ka na ring nag-ayuda kasi everyone benefits. Ang matitira na lang ho na argument diyan yung revenues lost kapag tinanggal yung VAT at excise tax. Yun na lang matitira diyan eh. So, ang binabanggit natin, dyan sa usapin na yan, marami kasing butas eh, yung revenue collection ng bansa natin. Eh. May usapin ng corruption. Hindi pa nga natutuldukan yung flood control scandal eh. Di ba? Hindi pa nga natutuldukan yung usapin ng trilyong pisong nawawala due to flood control scandal. Tapos, sasabihin na naman ng gobyerno, kailangan nating ayusin itong kabangbayan natin para makapag-provide ng mga serbisyo. Di-address nyo muna yung problema sa corruption. Address nyo muna yung revenue collection sa BIR, sa customs. Address nyo muna yung problema sa corruption issues at all levels of government. Kasi ang laki ng matitipid natin dyan. So may sagot din doon sa concern ng gobyerno pagdating sa revenues lost. So kaya at the end of the day, political will na lang talaga ang pinag-uusapan dito. Gusto ba ng gobyerno na agapayan ang lahat ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Quick definition lang po, very quickly, kasi ilang beses natin na-mention itong minimum wage po. Pag sinabi po bang minimum wage earner, kasama po ba dun yung mga personal driver, family driver, mga kasambahay? Baka lang po kasi mag-expect din sila kung hindi man pala sila kasama dun sa minimum wage na sinasabi po. Apo, sa wage orders po kasi nakahiwala yung minimum wage earner tapos yung mga kasambahay po natin. So yung mga domestic workers po natin, as defined din po, meron silang floor o wage floor. So makikita po natin yan doon sa wage orders. Pero generally, yung mga driver at yung mga ordinaryong mga manggagawa, pasok po yan doon sa definition ng minimum wage. Pero ngayon, nasa 7,800 yung sweldo, tama ba, kung buwanan ng mga kasambahay natin. So, yes, sila ba, kasama rin sila dun sa hinihingan natin ng increase? O included din po, actually. Apo, included din po actually yung sa mga kasambahay natin, mga personal drivers natin. Pero ang particular focus po natin ngayon, ito ang 5 million na mga minimum wage earners natin.